Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, So, nagkita na po si Presidente Bongbong Marcos at si Madam Leni Robredo. Nandun po sila ngayon sa Naga at pinag-usapan po nila ang mga proyekto ng Naga City, kaugnay po sa pagpipigil sa pagbaha at yung Robredo Coliseum. Yung pala ay proyekto ng national government Hindi po yun proyekto ng local government. Proyekto po ng national government sa pakikipagtulungan ng local government ng Naga City. Yun po ang maganda mga kababayan di ba? Yun po yung maganda. Yung nagtutulungan po yung local government at national government. Hindi po yung puro politika. Walang nga kapag politika, walang mangyayari sa bansa natin. Tingnan mo si Ormesco Moreno. Bagamat etong si Sara Duterte ay umepal nung panahon ng eleksyon doon sa Maynila, ngayon, etong si Mayor Isko Moreno ay nakikipagtulungan po kay Presidente Bongbong Marcos at napakaganda po ng nangyayari dyan sa lungsod ng Maynila. Ganun po, dapat ang pakikipagtulungan. Dapat may pagkakaisa ang national government at ang local government. Hindi yung puro politika. Ito mga kababayan, pakita ko lang yung litrato sa inyo. Yung nandyan po sa Naga ngayon. Ito mga kababayan. Kasama po ni Presidente Bongbong Marcos, si Secretary Vince Dizon, sino pa ba iba? Si Madam Leni Robredo. At iniikot po nila ang mga proyekto dyan po sa Naga. Tapos meron daw pag-uusapan Meron daw pag-uusapan. Pero wala namang pag-uusapang politika, mga kababayan. Walang politikang pag-uusapan kasi ang tagal pa ang tagal pa mga kababayan, 2028, 2026 pa lang ngayon. So 2 years pa. Pero iba dyan, talagang sobrang sakim sa kapangyarihan, sabik na umupo sa dyan sa palasyo. Nagdeklara na siya itatakbo bilang presidente. At yung kanya mga alipores naman, nag-aagawan dun sa sa pagiging vice presidente. Walang iya naman ito. At pansin nyo ba mga kababayan, yung mga nagdeklara na sila itatakbo at yung mga nagsabi na interesado sila o payag sila kung sila gagawing running mate nung nagdeklarang pangulo o gustong maging pangulo, napansin nyo ba? Ito yung mga walang ginagawa. Ito pa yung mga mga parang walang ambag mga kababayan na walang ginawa kundi mamulitika. 'Di ba? Yung puro politika, hindi nagtatrabaho. Ito mga kababayan. Itong litratong ito. Ngayon po ito. Anong araw ba ngayon? Sabado. Sabado, dapat pahinga na ito ng presidente at ng mayor. 'Di ba? Sabado kasi Monday to Friday lang ang trabaho talaga. Pero nagtatrabaho pa rin sila. So yan po yung mga dapat na ilagay natin sa pwesto mga kababayan. Hindi po yung oras ng trabaho wala po dun sa City Hall. Hindi natin alam kung nagsisession. Sana nga totoong session. Hindi yung ibang session. Di ba? Pinuntahan ni Busita rin sa City Hall. May problema kasi. Hindi nakita si Mayor. Hindi nakita si Vice Mayor. Tapos dumakdak naman si Congressman. Siguro kaya siya dumakdak kasi nabuko na yung Mayor nila sa Davao at yung Vice Mayor wala sa opisina. Oras ng trabaho wala sa opisina. Siyempre, to the rescue, yung isa nilang kamag-anak na congressman na wala rin ginagawa. Ano ba naman? Bakit gano'n, mga kababayan? Yung pang mga tamad, yung pang mga walang ginagawa, yung pa talaga yung gustong pumesto sa gobyerno. Tapos yung mga
karapat-dapat o deserving, sila pa yung sinasabi nila, hindi, wala pang, hindi ko pa yan, wala pa sa isip ko yan. Tingnan nyo si Vico Soto. Tingnan nyo si Leni Robredo. Tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho kasi, totoo naman, napakalayo pa po ng 2028. Dapat, sa mga panahong ito, ang ginagawa ninyo ay binabayaran ninyo yung utang ninyo, yung inyong mga pangako nung kayo'y nangangampanya pa. Walang politika, katatapos pa lang ng eleksyon na 2025, politika na naman ngayon. Sabi ni di ba? Sabi ni Nadine Lustre. Yung mga deserving, yung pa yung hindi nagsasabi ng intensyong tumakbo. Yung mga nagsasabi na yung intensyon nilang tatakbo, ayun pa yung mga walang mga para bang walang saysay ba? So, mga kababayan, na oras ng Sabado nagtatrabaho. Yung isa siguro tulog na tulog, baka humihilik-hilik pa. Tapos Monday to Friday, oras ng trabaho, hindi natin alam kung may ginagawa. Anak ng teteng yan. Tapos tatakbong presidente, walang accomplishment. Sino boboto dyan? Mga tanga lang boboto dyan sa mga yan. Ngayon, eto ngayon si Leni Robredo nagsalita dahil iniintriga po siya. Iniintriga na merong di umanong politika na pag-uusapan sa pagdalaw ng Presidente Bongbong Marcos. Sabi ni Madam Leni Robredo, hindi, trabaho lang to. Saka matagal na to. Bago pa nagsalita si Sara Duterte na siya'y tatakbo bilang presidente, naka-schedule na to. So wala daw politika. Ewan ko lang. Hindi natin alam. Pero ako mas gusto ko, sa totoo lang ako mas gusto ko, mag-usap na sila. Pero magtrabaho pa rin sila. Diba? Okay lang naman yung mag-usap Pag-usapan yung future. Pero hindi yun yung priority. Dapat magtrabaho ng magtrabaho. Hindi katulad ng iba dyan, ang priority politika, tapos hindi magtrabaho. Mangampanya ng mangampanya, manira ng manira sa kalaban. Ayun ang ginagawa ng iba. Pero dapat, dito kay PBBM at kay Madam Leni, okay lang naman mag-usap kayo Kung para naman sa bansa ang pag-uusapan ninyo. Di ba? At pagkatapos ng usapan, balik sa trabaho. Dapat ganun. Pakinggan natin si Madam Leni Robredo sa kanyang pahayag. Doon nga kasi napabalita na may pag-uusapan ang presidente at si Madam Leni Robredo. Kinakabahan na kasi sila, mga kababayan. Kabado sila Kinakabahan sila. So ito, pakinggan natin si Madam Leni Robredo. Ito, i-clarify ko lang na as early as January 26, pinaghahandaan na to. Kasi yung Naga is one of the pilot sites all over the Philippines sa Oplan Kontrabaha ng programa ng administrasyon. Alam ko, ang ibang sites, Tuguegarao, NCR, Bacolod, Rojas City, Cotabato, tapos kami. So, ang head ng project, si Yusek Kalima ng DPWH, so mula pa January 26, pinagpaplanuhan na. Ang pinaka-idea ng Oplan Kontrabaha is to explore yung mga green infrastructure over yung mga gray infrastructure para mabawasan yung problema sa baha. Na ang Naga, lagi talaga kaming binabaha. So, yung recommendations early on, nung January pa, na ang DPWH magpapadala dito ng mga equipment. Tapos yung pinakaunang plano, magkakaroon siya ng launch na dadating sa presidente. I think, ang understanding ko, nagkaroon na ng launch sa Bacolod ba? I think, basta may mga lugar na nagkaroon na ng launch na pinuntahan talaga ni presidente. So, this is just one of the trabahong pinupuntahan niya na kami, very thankful kami na nakasama sa programa kasi talagang kailangan namin to. Pero, nung, I think, Sunday or Monday, dumating na yung, talaga nakaset siya for tomorrow. Nung Sunday or Monday, dumating na yung mga equipment.
Ang sabi nung DPWH, yung instruction daw sa kanila, wag nang hintayin yung launch. Na-agree naman kami na dahil nandiyan na yung equipment, umpisahan na yung trabaho. Kasi yung pinaka-problema namin, wala kaming equipment. And wala kaming mahiraman kasi ang kailangan talaga yung amphibious na excavator. Yung mga excavator na meron dito, hindi siya amphibious, hindi siya nakakababa sa waterways. Ang meron lang talaga DPWH, pero iisa. So parang nag-purchase yata sila ng iba pa. So ngayon, meron 3 na binaba dito sa amin. Tapos meron ding 2 na yung parang panghigop ng mga nililinis. So inumpisahan na yung trabaho nung Wednesday. Dahil nakita na kaagad yung results inumpisa ng trabaho nung Tuesday, may nakita ng dramatic results as of Wednesday, nag-decide yung DPWH at PMS na hindi na siya launch. Parang bibisitahin na lang ni Presidente yung naumpisa na. So tomorrow, ang expectation namin, dadaanan yung mga sites na naumpisahan na para makita siguro pakitaan namin siya ng itsura ng before saka yung after, with the hope na because of what DPWH is doing, sa susunod na heavy rains dito, kung hindi man mawawala yung baha, maiibsan. So ito, ang assurance sa amin, naiiwan muna dito yung mga gamit, even after the President's visit, para tuloy-tuloy yung paglinis. Tingin ko, napakalaking tulong siya sa amin. Kung merong gamit dito na tuloy-tuloy, naglilinis ng waterways, nagde-desilt ng aming mga rivers, ang laking bagay nun for us. Just to get a categorical answer, kasi nagbigay na naman po kayo ng paglilihan. Hindi na set at hindi pupunta dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Gaya ng sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to. In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts ng mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post pa ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday? Wednesday yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Sundutin ko lang, ma'am, kasi I'm sure naririnig niyo rin po kung gaano lakas yung clamor galing sa iba pong politiko, for example, Representative Egay Elise, sinabi niya na kayo ang strongest bet against Vice President Sara Duterte come 2028 presidential elections. Sa akin kasi, lahat naman entitled to their opinion. Pero, kung papansinin ko yung mga ganon, hindi ako makakatrabaho. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Anong kumandidato ako as mayor, in-offer ko yung sarili ko para magtrabaho. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako mandidato. But how do you feel, ma'am, sa ganitong mga pronouncements na hindi lang po galing kay Representative Elise, marami na rin po nagsasabing analysts na kayo po ang... Sa totoo lang, sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Gaya na sabi ko, 3-year term ito, hindi pa nga kami nakaka 1 year. At ang dami pa naming problemang kailangang ayusin. Tingin ko yung primary obligation ko ngayon para sa bansa, ipakita ko what is possible dito sa amin. Kasi kung hindi ko yan mapakita, di ba? Kung hindi ko nga maayos dito sa amin, paano pa yung buong bansa? So sa akin, relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Pero may mga tumatawag, kumakusap na po ba sa inyo? Sa akin, focus ako sa trabaho ko ngayon. Wala akong puwang sa politika. In fact, halos lahat na invitation sa akin outside Naga, nagre-regrets kami. Kasi maubos yung oras ko. Ang tinatanggap ko lang ngayon na invitation sa outside Naga, kung konektado sa Naga. Yung mga tinatanggap namin na invitations, partners na merong mga programs dito sa Naga, yung mga national events na kasali yung Naga. Outside of that, hindi kami tumatanggap ng invitations. So,
kung sakali lang ma'am, sakali lang po bukas pumunta dito si Presidente. Wala pa naman siyang sinasabi, no? Pero kung sakali na mag-bring up ng tungkol sa politics, ano po yung magiging Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. idea po yung mga ibang politicians from the national na pumunta dito regardless of kung kaninong party are you? Lagi naman, ever since naman, hindi ko, pagdating sa Naga, nagbibisita sa Naga, wala namang political colors. Kahit ano yung alliances mo, welcome ka dito. Kung ano yung welcome na binibigay ko sa mga kapareho kong political party, pareho din sa iba. Kasi every visit ng mga taga hindi dito sa amin, malaking bagay yun for us. Kasi lalo na pag national government officials, kasi nagkakaroon kami ng opportunity mapaabot yung aming mga concerns dito. Ito, i-clarify ko. Okay. As early as January Alright. 26, pinaghahandaan na to. Okay. So, narinig mo ba yon, Sara Duterte? Mukhang nasa pool ka. Nasa pool ka ni... nasa pool ka ni Leni Robredo, Nasa pool si Sara Duterte ni Leni Robredo, eh. Sabi ni Madam Leni Robredo, wala pa sa isip niya ang politika. Kasi matagal pa ang eleksyon. Hindi pa nga umiinit ang upuan ni Madam Leni Robredo. Wala pa siyang 1 year bilang mayor. Pag-usapan na agad, politika. Ang gusto niya mangyari ay magtrabaho muna dyan sa Naga. Siya ay binoto ng mga taga Naga City para mag-deliver, para tulungan ang mga constituents niya dyan sa Naga. At sabi niya, ito matindi mga kababayan, sabi niya, ayusin ko muna dito sa Naga. Kasi, kapag hindi ko to naayos, paano ko pa maayos ang buong bansa? Aray ko po. Ang sakit naman nun, kung sino man ang tatamaan nun. Sakit naman nun. Paano mo nga maayos ang buong bansa kung hindi mo aayusin ang sarili mong syudad? Ayusin ko muna itong Naga. Pag napaganda ko itong Naga, naayos ko problema sa baha. Pag naayos ko ang mga, kahit hindi man ma-eradicate totally, mabawasan, maibsan lang ang baha. Hindi naman sinabi ni Madam Leni Robredo na talagang totally maaalis ang baha, hindi magbabaha sa Naga kasi bahain talaga dun eh. Sabi niya maibsan lang. Kung makikita ninyo, pag binaha ang Naga, si Madam Leni talagang sumusugod sa baha hanggang dito sa katawan yung baha. Yung Vice President natin, hindi ko nga nakita ganun eh. Nakita niyo bang ganun yung Vice Presidente natin ngayon? Na sumugod sa baha, na hanggang dito sa dibdib yung baha. Nakita niyo ba kahit isang beses? Hindi. Nakita niyo nanuntok. Nakita niyo nakahood. Parating ang bagyo, nakahood, nasa airport, palabas ng bansa. Anong gagawin? Manonood ng concert ni Taylor Swift? Ayun ba ang gusto nyo maging presidente? Sabi ni Madam Leni Robredo, ayusin ko muna to. Ayoko muna pag-usapan niyang politika. Ayoko na muna makisama dyan. Tutulungan ko muna ito mga bumoto sa akin. At sabi niya, may panawagan siya doon sa bandang huli. Magtrabaho muna tayo. Sara Duterte, Robin Padilla, Amy Marcos, magtrabaho muna tayo. Sabi ni Madam Leni Robredo. Hindi yung puro kayo politika. Tingnan niyo mga kababayan ang pagkakaiba ni Madam Leni Robredo dito kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, naging DepEd Secretary. Wala po siyang nagawa sa DepEd. Ang nangyari, lumala pa po ang sitwasyon sa DepEd. Doon tinurn over niya ang DepEd kay Secretary Angara. Inamin niya mismo na magulong sa DepEd. Sabi nga niya sa kanyang turnover, welcome to chaos. So, ibig sabihin, wala siya nagawa.
Wala siyang nagawa sa DepEd. Ngayon, sa Office of the Vice President, binabalot din ng anomalya. Yung DepEd, nabalot din ng anomalya. Kung yung sangay ng gobyerno, hindi mo na ayos, hindi mo na paganda, hindi mo na alis ang problema, wala ka na itulong, lumala pa ng lumala. Ngayon, paano mo aayusin ang problema ng bansa? Parang ganun sinabi ni Madam Leni Robredo eh. Paano mo aayusin ang bansa kung yung DepEd nga hindi mo na ayos? Paano mo nga naman maayos kung puro ka politika? Sabi ni Madam Leni Robredo, kung iintindihin ko yung mga sinasabi ng mga tao, kung iintindihin ko yung mga sinasabi ng mga politiko, kung iintindihin ko yung mga nagsasabi na tumakbo ako ang makakatalo dito, ako ang mananalo kapag tumakbo ako, kung iintindihin ko yan, sabi ni Madam Leni Robredo, hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. So ayoko muna dyan. Focus muna ako sa trabaho. Dapat ganun po ang mindset ng mga lingkod bayan. Si Isko Moreno ganun din eh. Sabi ni Isko Moreno, ginagawa daw siyang pulutan ng ilang mga politiko. Wala daw siyang pakialam doon. Kasi nabigyan siya ng pagkakataong muling umupo dyan sa Maynila. So tatapusin niya yung kanyang termino dyan po sa Maynila. Ganon po yung mindset. Unahin niyo muna yung inyong responsibilidad. Di ba? Kasi mawawala ka sa focus eh. Kaya yung isa wala sa focus eh. Iba yung focus, iba yung priority. Kaya walang nagagawa, walang accomplishment. Kaya mga kababayan, mamili po tayo ng iboboto natin. Ngayon, si PBBM nandun ngayon sa Naga. Matagal na pong plano pala yon. Ngayon, kung meron mang usapan tungkol sa politika, hindi natin alam. Malamang closed door meeting yun. Pero, sa tingin ko lang mga kababayan, sa tingin ko lang hindi yung posibleng mapag-usapan yun. Sila-sila lang. Mag-uusap pa rin yan sa tingin ko. At, pero ang kagandahan kasi sa kanila, kahit nag-uusap sa politika, priority pa rin ang paglilingkod sa bayan. Hindi po yung puro pansarili lang. Kaya, Belica, umiyak ka na lang dyan sa Gedli. Dahil yung pangarap mo na Sara Leni sa 2028, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Saka sa tingin ko, hindi kakagat si Madam Leni Robredo dyan. Kasi madadamay siya eh. Biruin mo, sasama ka sa hindi nagtatrabaho. Tapos, patong-patong pa ang kinasasangkutang anomalya at meron pang impeachment complaint, 4. Tapos, didikit ka ron. Hindi na. Masisira si Madam Leni Robredo. Kaya sabi niya, wag na muna yan. Tsaka na pag-usapan yung politika na yan. Maglingkod muna tayo. Magtrabaho muna tayo. O, di sa pool yung mga tamad. Sa pool yung puro na lang politika iniisip. Diba? So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.